Kahapon, nabusog ang mga baka sa hinanda nating pagkain para sa kanila. Maraming gusto i-achieve. Antay natin ang 21 days and then pwede na tayo. Yung parang sabi kasi ni Sir Edgar, tatakpan natin. Tatanggalin mo yung katas ng tubo. Ganun siya. Ito yung merienda and mga candy ng 1800s. No, 17. At sa last day ng goal natin this week, hindi pa ubos ang mga haharapin at challenges sa farm. Sa last day ng ating goal, susubok ang galing ng mga besties. Yes, meron kaming challenge at laro para masubukan kumituturan tayo. Kaya mga beses, simulan na natin ang game na yan dito lang sa #Bingo! Here we are. Maglalaro po tayo. Okay. Yay! Puna tayo mga besties. Oh my God! Ang title ng ating game ay Which Animal Are You? Meron akong 15 questions para sa inyo. Wow. Paunahan kung sino makasagot ng tama. Okay pa. Are you ready? Ready! For question number 1. Nilalagyan ako ng AirTag para ma-identify kung anong lahi. Tinatatakan din ako ng number sa katawan. Ano ako? Okay? 1, 2, 3. Kayong tatlo ay tama. Yes! Number 2. 10 months old pa lang ay pwede na akong i-breed. Sino ako? Ah! Ting, ting, ting. Kayo pong tatlo ay tama. Yay! Number 3. Ginagamit ko ang molasses at Himalayan salt as source of minerals. Ano ako? Miss Cheche, Miss Maine, Chami, ikaw lang ang mali. I'm sorry, Chami. Okay. Number 4. 3 beses akong kumain sa isang araw. 4 a.m., 10 a.m., at 1 p.m. Ano ako? Miss Maine, kayo lang ang tama. Okay. Number 5. Inuulam ko ang dahon ng mulberry bilang pagkain. Ano ako? Okay. 1, 2, 3. Kayo pong tatlo ay tama. Yay! Nakakaubos kami ng 15 tons ng TMR or total mixed ration. Ano ako? Miss Chiche, Miss Maine, kayo ang tama. Yay! Chami. Bawi. Okay, bawi tayo, Chami. 10 ang growing house namin dito sa farm at 10,000, 10,000 kami sa bawat growing house. Ano kami? Ting, ting. Okay. Chami! Ayoko ba? Miss Che. Sorry, mali kayo. Si Miss Maine lang ang tama. Okay? Yes. 5 months o 145 to 155 days ang hihintayin ko bago kami manganak. Ano kami? Magkakaiba tayo. Kayo po. Ay! Kayo po ang tama. Kayo po ang mali. Kayo po ang tama. Tama po. Kambing yun. Kailangan linisin ang pusod namin at putulin ng 2 inches kapag ipinanganganak. Ano ako? Chi. Okay? Sorry po, mali kayo. Si Miss Maine ang tama. Yes! Ay, baka. Sa farm, nagmumula ang ginagawang fertilizer. Dito sa aming farm, ano ang mga ito? Chicken,
saka goat ay parehong tama. Yay! Okay? Pero po, ang majority ng aming fertilizer ay nanggagaling sa chicken. Yung kay Miss Chami naman, siya pong pinaprocess namin as vermiculture. Thank you. Okay. Sa mga breed namin na meron dito sa farm ay ang Boer, ito. Chami, sorry. But tama kayo. Girl! Isa rin si Chami, okay? Makaisa rin si Chami. No. Luman at DeKalb, ang breed na mayroon dito sa aming farm. Ano ang mga ito? Okay, sino ang naiiba? Si Chami po ang tama. Okay? Kailangan kaming i-deworm. 1 week matapos kaming ipinanganak. Ano kami? Chami, ikaw lang ang mali. Si Miss Maine at saka si Cheche ang tama. Hi guys! Okay. Kakahabol ka pa. Last two. 6 months pa lang ay pinuputulan na ang sungay. Ano ako? Ito ko na mag-chicken, no? Kayo pong tatlo, lahat kayo ay tama. Okay. Last one. Sa loob ng 18 to 22 months lang ay pwede na akong i-breed. Ano ako? Secret. Okay. Tamang sagot ay tama, cow. Okay? So, sa palarong natin ito, ang nanalo po sa atin ay si May na mayroon siyang 12 points. Si Cheche naman ay meron siyang 10 points. And the non-winner is Chami. Sorry, Chami, but better luck next time. That's not true! Meron kayong 7 points. Chami, since na kayo ang third place, ang prize nyo po ay maglilinis ng kwadra ng ating mga baka. Oh my God! Yay! Cheche, Yes po! since na kayo yung second place, ang prize nyo po ay... Beauty product. No. Kayo po ang mag-inseminate Ay? o mag-artificial insemination ng aming mga baka. Ayan, Tim. Okay ba yon? Kaya po, laban. Okay. Sir, ano daw po yung inseminate? Ano po yung insemination? Artificial insemination, itong pang pagsusumpit artificially ng ating baka. Pagbibreed ng baka through insemination. And Miss Maine, Ay! Ayan! since na kayo pong ating first prize, Oh my God, Sa'yo na tong mag-uuli ako hulihan. ng cow. Sa'yo Yes! itong hulihan. kayo po ang magpapaanak Ano? ng aming mga baka. Okay? Saka ng kumadrona. Such a big So proud of responsibility. you. Yes. But I'm up So Miss for it. May, kayo ngayon ay certified cow madrone. Madrona! Tito Witty! Okay? Okay. Hey. Kaya natin gawin to, okay? Okay? Sige, let's go! Ito na, dahil si Chami ang third placer. Chami, please. Linisin mo na ang cow's table. Yes! Galingan mo! Wow! Linis! Hoy. Bakit? Hoy lang. Go! Ay! Kayo ah! Go, Cham! Ang lagkit. Kuya! Kuya! Bakit? Mababait naman sila, girl. Hindi ako mabait. Go, girl! Ito na, Sir Edgar. Girl! Okay, Ikaw na now, to. this is it. So kanina, doon sa ating game, sa ating poultry farm, may nanalo at saka meron doong hindi nanalo. Oo nga. So ang mapalad na hindi nanalo ay siyang mag-inseminate ngayon sa ating baka. By the way, mga bishish, no? So yung ating baka ready na yan since na siya ay in heat.
So, natow na namin yan. Ready na siya for insemination. But before the insemination proper, i-introduce ko mo sa inyo yung ating mga gagamitin. Ano ho? So, itong ating towing jar. Dito natin tinuto ay yung ating frozen semens. Kasi sa ngayon, naka-hibernate po yan eh. Kasi since na nakalubog siya sa liquid nitrogen with a temperature of negative 160 degrees. So frozen yan. So before natin na-inseminate, we have to tow, yes, ng for 30 seconds. Gagamit din tayo ng, of course, AI, artificial insemination gloves. No? So to protect our hands, for to sanitize yung ating forceps, yung ating straw cutter, and then itong ating AI gun, artificial insemination gun, and then with AI sheets, of course. And then finally, pag makapag-decide na tayo kung anong breed ang ilalagay natin sa kanya, mag-withdraw tayo ng ating semens from the liquid nitrogen tank. So before anything else, ready ka na yan, Miss Chick? Ready po! Okay, let's do it! Yeah. Start of insemination first. Yes. Have to wear your gloves. Ang Shoulder iksi ng length arms ko gloves. Ayan. Okay, then ang clip. Let's put some lubricants. Okay. Ako muna, please, me. Okay. So, itong orientation. So first, 2 fingers up. And then once na nakaput inside na, lift slowly and then go. Okay, so let's do it. First, 2 fingers. Yes, yun. So ganun kadali. Okay, so it's your turn. Papasok na po. Yes, 2 fingers. Lift slowly. Ano na-feel mo, girl? Ano feel mo? Ayan, nakakapako na siya. That's the cervix. Yung matigas na cervix. Yeah, so doon may release yung AI gun. So, Laki na. standby ka lang dyan. Kukunin ko yung AI gun and similya, ha? Standby ka lang, wait. So basically, this is the enter of our liquid nitrogen tank. So ngayon, medyo 3/4 ang laman ng liquid nitrogen. And then this is the canister. And then, those are some semens. Oh my gosh, ang liliit lang pala. Yeah, Akala ko yan. malalaki. That's only 50 ml. Magkano Okay. po ang average cost ng isang straw ng Similia? Or paano po ba siya nabibili? Ilang sets po ba siya? Or Yung cost ng isang semen straw depende yan sa breed ng baka. So dito sa atin, ang average natin from 5,000 up per straw. Sir, bakit po naisipan ng farm mag-artificial insemination? Why artificial insemination? Itong process na ito, more economics. No? Kasi for example, magkuha tayo ng isang breed ng baka for just one straw. Let's say 5,000, 6,000, isang baka na yon. Whereas, kung magpadating tayo ng isang live animals, so medyo magastos. Pag may access tayo ng semens, mas mura ito. Okay? So siguro, pwede tayo mag-start Yes! ng Yes. insemination. Nandiyan ba siya? Pagpahingin po isa. Binigay ko. Binigay ko sa'yo kanina. Ito siya. Okay? So this is Brahman, no? From Australia. Tuto natin siya ngayon for about 30 seconds. ano pong temperature yung dapat ma-reach? Okay? Since na itong ating towing jar is automatic siya, pag green light, ibig sabihin, okay na pong temperature nito. But yung the temperature talaga specific from 30 to 37 degrees Fahrenheit. So ito man automatic ito eh. Once na ma-reach niya yung right temperature, magi-green siya. So start na tayo, no? Gucci. Ulit. So withdraw natin yung ating similya. So may water pa ito. So dapat i-dry up natin siya para hindi makontaminate yung ating cervix. Locate mo ng cervix. Alam mo na yan. Locate the cervix. Mas na-locate mo na. Okay? Na-locate mo na. Yes po. Okay. Once na-locate mo na, hold it. Ay, side view. Side view. And then slowly, insert natin yung insemination gun. Okay. Yan, okay. Anda na, sa ilalim. Cervix. Okay. Okay, release. Release mo lang ito. Ito. Paano po? Ito. Pasok ko. Yes, release mo lang gano'n. Okay, yun. That's it. Very good. Yay! Pull out. Hug, hug.
And then, okay. After 9 months, pag mabuo natin... 9 months din po sila. Yes. Wow. Pag mabuo natin ito, Ipapakalan natin Chichi! okay. Ang galing! Thank you, sir! Maraming salamat po, Sir Edgar. Okay, so yun lang. Salamat, Ganun lang sir! kasimple yung pag-inseminate ng... Naku, sana lumaki siya na malusog. Oo, at Yeah. grabe, sobrang Yes. informative po nitong discussion natin. At salamat po binigyan niyo kami ng pagkakataon na masubukan ang tamang pag-inseminate po. O mamaya naman, mga beses, magpapaanak tayo ng mga bata. Magpapaanak naman. Papayagan niyo naman po kami na mag-assist sa pagpapaanak. Yes, pag may pagkakataon, kayo mismo yung tutulong, parang cesarean, no? So kayo mag-pull out pag may pagkakataon tayo. Malalaman natin yan mamaya. Yes. Mga beses, kaya dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Hashtag Bingo! Dahil ako ang winner. Hi. Dahil ako ang winner, yung pinaka-challenging yung gagawin natin. Gagawin ko, susubukan natin magpaanak ng baka. Okay, Sir Edgar, ito ba? Paki-assess naman po kung ready na siya anytime mag-labor. Sa ngayon, ang gagawin natin, kakapain kung gaano na ka-matured or kung ready na siya manganak. Hala, parang lalabas na. Yeah. Oh! Malapit na po ba? So, based po sa pagpalpate ko, siya almost na siya eh. Almost. So, nag-aantay na nito ng siguro mga 10 hours. Oras na lang? Yes, Ako, oras na lang sayang. po ito, no? Sorry po, Miss Maine, no? Almost, andun na tayo, no? Malapit na. Sorry po. Pero, mafe-feel niyo siya ngayon. Try natin. Yung baby po yung mafe-feel ko, Sir Edgar, ha? Yes. Ayun na, nagdudugo na. Feeling ko ito na yun. Oo nga. Ipapasok ko po. Yes, yes. 2 fingers muna. Yeah, 2 fingers. And then pagpasok, lift down, straight lang. Nanginirada. Yeah, there's contraction. Okay, may contraction na siya. Okay, straight lang, straight. Straight. Up. Good. Straight lang, straight. Forward. Isipin mo may bag sa loob. May bagte. May bag sa loob. Ano to? Hermes! O, nakakapa mo ba? Oh my God. Exotic leather. Yes. Maliit lang to, Birkin. Pag binili mo ngayon 9M, pero after 3 years, 11. Yes! Forehead. Kapain mo! Yung noon ng baka? Noon po ba ito? Yes. Noo yan. Noo yan. Yan yung handle ng bag. Pwede pa makita? Ayan na yung bag. Ayan na. Noo yun? Yes, yes. Pakain mo tubo. Dagang fitness. Gumagalaw, gumagalaw. Oo. As ulo. Okay. Try na. Yes! Yes. Yes, yes, yes. Ito po yung kaninang umaga. Okay, patayin mo siya. Wala pa po itong 24 hours? Wala pa po. Ito Hello, siguro mga laki. 3 or 4. Hi, baby. Yung pusod niya, ano po? Sariwa po. Baby! Cute. Meron ba kayo, Sir Edgar, na video dyan para kahit paano makita ng besties yung proseso ng talagang pag-labor Yes. ng baka? Sige, papakita namin from pag-labor hanggang talagang pag-giving birth na. No? So ipapakita natin yun sa video. Okay. Ayan mga besties, sabay-sabay nating panoorin ang pag-labor ng cow. Yeah. Isang goal na naman mga besties ang na-achieve natin. Pero bago natin pag-usapan yan, magpasalamat muna tayo sa lahat na nakasama natin buong linggo dito sa Juliana's Goat and Cattle Farm. Maraming salamat po dahil napakadami po namin natutunan mula po sa inyo. So ano ang pinaka-tumatak sa inyo na ginawa natin buong linggo? Or pinaka-na-enjoy, pinaka-nahirapan, pinaka-challenging, kung ano man yan. Pinaka na-enjoy ko yung pagpapakain ng kambing Talaga. and baka. Kasi first time ko lang malaman na ang dami palang kinakain mong kambing. Naakala ko lang damo lang.
diba, iisipin mo na may mga, yung rock, ano yung tawag yung salt? Na, Himalayan salt. Himalayan salt, palang ino-offer yun para sa mga kambing, yung mga berry, na merienda pala nila yon, di ba? So, since na lumaki ako sa probinsya, hindi ko alam yung mga ganung bagay. Although, through sa experience natin, nalaman ko. Ako yung artificial insemination. Kasi science siya eh, di ba? Ang bongga na nakita natin. First hand na ginawa nila Sir Edgar. At na-experience din natin. Yes. Ikaw ba na-experience mo Hindi din? masyado, hindi ko Ay, nagawa. hindi mo ginawa. Oo. Yes. Pero sa pagtingin ko sa inyo, ang dami ko na natutunan. Correct. Di ba? Ang ganda lang na nagawa, na-experience nyo at nasaksihan ko. Yes. Di ba? Yun yung tumatak sa akin, yung AI. Same. Ikaw. Oo, yun din. Sa'yo din. Same din. Sa'yo naman, ano yung lesson mo? Or may ginawa ba tayo? Or experience na talagang nakakuha ng lesson? Isa siguro sa mga tumatak sa akin ay yung way and yung proseso ng pag-aalaga nila ng mga farm animals dito. Kasi iisipin ng iba, ng mga, ako, bago natin gawin to, iniisip ko na parang, simple lang, baka papakainin lang, papaliguan, ganyan. Akala ko simple lang yung proseso. Pero ang dami na ipakita naman natin na sobrang mabusisi yung pag-aalaga nila dito. And tulad nga ng naipakita natin and na-mention nila Sir Edgar, yung pag-aalaga kasi sa kanila, it's not just as simple as feeding them, bathing them. Pero parte naman kasi talaga yon ng kultura sa farming. Pero para sa akin, alam mo yung pag-recognize ng mga farmers dito na yung mga animals are sentient beings na nakakaramdam sila, na meron silang nararamdamang pain and all that. And they're not just commodities. Yun kasi yung natutunan and naipakita nila sa atin buong linggo sa mga ginagawa nila. So it's really taking care of the animals, their total well-being aside from just thinking about them as commodities and the products they're able to produce Exactly. for our consumption, for human consumption. So super na-appreciate ko yung pag-alaga ng mga farmers dito sa mga, hindi nila tinratong kasi parang merong negative na connotation kapag tinatawag kang hayop. Yes. Pero like, by the book, they're really animals. Pero natutuwa ako na hindi Ganon. ganun yung pagturing. Oo. Alam mo yung parang baby, di ba? Yes. Lahat maintained, lahat monitored. So, super natuwa ako doon. Sana marami rin kayo natutunan sa mga ipinakita namin buong linggo. Natapos na ang ating madugong linggo dito sa farm. Kaya sana sa mga ka-main goals and besties natin na nanonood na pinapangarap din na magkaroon ng farm someday or mag-alaga ng mga farm animals, sana marami kaming na-share sa inyo. At sana yung mga taong nagtatrabaho dito sa Juliana's Cattle and Goat Farm ay marami ring naibahaging impormasyon sa inyo. Sana nakatulong kami para in the future sabay-sabay tayong Racing Farm Animals Go Achieve! Sa susunod na linggo, maaga tayong gigising dahil maaga tayong magtatrabaho sa palengke. Kaya see you again next week dito sa #Mangoes. Pwede po dito. Gata. Ay, magkano po ito? 500. O mga beses, kayo ba may alam ba kayong cuts ng mga baboy? Ang alam ko kasi mga sirloin, tenderloin, ham. Sorry po Wala mo kasi dito sa Malekino. Bili na po kayo, seafood. Hipon! Madam, bili kayo. Anong kailangan niyo sa bahay niyo? Lahat meron kami dito. Wala po eh. Pero, Sipit! hindi ko mabiro.